Kanina pa ako hindi mapakali sa pagiging tahimik ni Dion, mula nang dumating kami dito sa mansion, pumasok sa kwarto, hindi niya pa rin ako kinikibo o pinapansin man lang. Sanay naman ako sa pagiging ganito niya, pero iba ngayon. Alam ko kasing galit siya sa akin. At dahil doon ay hindi mapanatag ang loob ko. Napabuga na lang ako ng hangin, hindi ko na kayang tiisin na ganito siya sa akin. Daig niya pa ang yelo sa lamig ng pakikitungo niya sa akin. Bumangon ako sa kama at nagtungo kay Dion na nakaupo sa mahabang sofa habang nanunood ng TV. Naupo ako sa tabi niya. Dion, katulad kanina, hindi na naman niya ako pinansin, nanatili lang ang tingin niya sa pinanunood niya. Alam kong mali ako, hindi kasi ako nakapagpaalam sa'yo. Wala naman kasi talaga akong balak na magtagal. Napasarap lang talaga ang kwentuhan namin ni Anton. Kaya hindi ko na maalayan ang oras. Aminado naman ako sa kasalanan ko. Alam ko naman kung saan ako nagkamali, hindi ko itatanggi iyon. Sorry, tumigil ka. Napatigil ako sa pagsasalita dahil sa sinabi niya at sa lamig ng boses niya. Wala na akong dapat na marinig pa, malinaw naman sa akin, pero sana bago ka sumama sa boyfriend mo, nagpaalam ka man lang muna sana sa akin. Itatama ko pa lang sana ang sinabi niya. Pero naunahan na niya akong magsalita. Ba't di pa ako sanay? Iniwan mo nga ako noon para sa isang lalaki, kaya hindi malabong gawin mo yun ngayon. Baka nga siya yung lalaking ipinagpalit mo sa akin noon, yung lalaking dahilan ng pag-iwan mo sa akin, matapos niyang sabihin yun ay nagmamadali siyang umalis sa kwartong ito. Naiwan akong nakatunganga, hindi man lang nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag o itama ang mga sinabi niya, lalo na ang mga huling salitang binitiwan niya. Ni kailanman, hindi kita ipinagpalit, kaya nga hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Inilipat ko na lang ang tingin sa TV at sa palabas itinuon ang buong atensyon ko, pero sa totoo lang, kahit nakititing ay wala akong maintindihan sa pinanunood ko, lumilipad ang isip ko sa kung saan. Lumipas ang mga minuto, oras, hanggang sa maggabi na, bumaba ako sa unang palapag ng mansion ng mga Velcroma para kumain ng hapunan. Bumagsak ang balikat ko nang wala akong makitang Dion sa dining room, umaasa pa naman akong nandito na siya para sabayan ako sa pagkain. Ma'am Araceli, ipinaghanda ka na namin ng pagkain, kumain ka na, sambit ni Aling Saning na hindi ko man lang namalaya na nandito pala. Alam niyo po ba kung nasaan si Dion? Nakaramdam ako ng pagkadismaya nang umiling siya. Kanina pang 6:00 ng hapon umalis si Sir Dion, hindi ko alam kung saan nagpunta. Napatangu-tangu na lang ako at pilit nang umiti. Sige po, salamat na lang po. Naupo na ako sa isa sa mga bakanteng upuan dito at nagsimula ng kumain kahit sa totoo lang ay wala akong gana. Nakakawalang ganang kumain nang walang kasabay. Hindi na rin ako nag-abala pang itanong kay Aling Saning kung nasaan sila Tito Randy at Tita Lerio. Sigurado naman kasi ayaw akong makasabay na kumain ni Tita Lerio. Matapos kong kumain, muli akong umakyat sa kwarto namin ni Dion at nahiga sa kama. Dito ko na lang hihintayin si Dion. Siguro naman, pauwi na yun, nasa 7:00 na rin kasi ng gabi. At yun nga ang ginawa ko, tumunganga lang ako rito sa kwarto habang hinihintay si Dion, pero ilang oras na ang lumilipas, wala pa rin siya. Malalim akong napabuntong hininga bago muling sinipat ang oras sa wall clock, nasa 10:00 na ng gabi. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Saan ka ba nagpunta? Binilin ko sa mga maids kanina na kung sakaling dumating si Dion, tawagin nila ako rito sa itaas. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nagsasabi sa akin kung nandito na ba si Dion, malamang ay hindi pa umuwi ang lalaking yun. Bamaling ang tingin ko sa kabilang side ng kama, napatitig na lang ako sa bakanteng pwesto na nandito sa tabi ko kung saan ang pwesto ni Dion. Palalim na ng palalim ang gabi, pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Alam ko kasing wala pa rin si Dion rito, kaya't hindi pa rin ako mapanatag, kaya hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako sa pagbabalik niya. Sa naisip kong yun, may napagtanto ako, hindi na ako sanay na matulog ng mag-isa, hindi na ako sanay na matulog nang wala si Dion sa tabi ko. Noong unang araw ko rito sa mansion ng mga Villarama, ayaw kong makatabi si Dion sa kama, ni ang makasama nga ito sa iisang kwarto ay ayaw ko, pero ngayon, hinahanap-hanap ko na ang presensya niya, hinahanap-hanap ko na ang pagyakap niya sa akin tuwing gabi, ang paghalik niya sa noo at sa ulo ko, at ang pagsasabi niya sa akin ng good night.
Hinahanap-hanap ko ang simpleng paglalamang niya. Ang hirap talaga na kapag nasanay ka na sa isang bagay, bigla na lang itong mawawala o maglalaho, ang bigat sa pakiramdam, nakakabaliw. Kaagad akong napaayos ng higa at napapikit nang marinig ko ang pagbukas ng pinto, at ilang sandali pa ay narinig ko naman ang pagsarado noon. May narinig akong mga yabag papalapit sa akin, nang huminto yun, naramdaman ko ang paglubog ng kama sa bakanteng pwesto ni Dion, sunod kong naramdaman ang paghalik ng kung sino sa noo ko. Bahagyang lumuwag ang pakiramdam ko dahil doon pero bigla rin yung nabago nang maamoy ko ang amoy alak na hininga ni Dion. Akala ko, manhid na ako, akala ko, wala na yung sakit, akala ko, kaya kong kalimutan yung ginawa mo sa akin noon, pero hindi pa pala, masakit pa rin pala, at mas masakit ngayon, dahil hindi ko lang narinig o nalaman, nakita pa mismo ng dalawang mga mata ko. Nang makita ko kayong dalawa kanina, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagliliyab ako sa galit, kinakain ako ng matinding selos, lalo namang makita kong niyakap mo siya, gustong-gusto ko siyang sapakin, at sabihin na fiancé ko ang babaeng niyayakap niya, pero alam kong wala akong karapatan, fiancé mo lang ako, sa pilitang fiancé mo lang, may naramdaman akong humaplos sa buhok ko saka sa pisngi ko, I don't want anyone else your arms because that's my place, to have your heart, kiss your lips. Pero anong laban ko sa lalaking mahal mo? Among laban ko sa kanya kung siya na ang nasa puso mo na lugar ko noon. Natigilan ako nang may maramdaman akong likido na pamatak sa pisngi ko, nabato ako sa kinahihigaan ko at tila napigil ko ang hininga ko. But I'm still happy, because you're happy kahit siya na ang dahilan, kahit hindi na ako, ang mahalaga, masaya ka. Parang may kung anong bam-ara sa dibdib ko nang may marinig akong mahihinang hikbi. Wala akong magawa kundi ang pakinggan na lang ang lahat ng sinasabi niya. Wala akong lakas ng loob na magmulat ng mga mata, lalo na't alam kong umiiyak siya ngayon. Hindi ko kayang makita siyang umiiyak lalo na kung ako ang dahilan nito. Todo ang pagpipigil ko sa sarili na huwag magmulat ng mga mata, gusto kong panasan ang luha niya. Itama ang iba niyang sinabi, pero hindi ko kaya, kinakain ako ng matinding takot. Ilang minuto ring nagtagal ang pag-iyak niya bago ko maramdaman ang paghalik niya sa noo ko at pag-ayos ng kumot sa akin, matapos noon ay naramdaman kong umayos na siya ng higarito sa tabi ko. Naghintay ako ng ilang saglit at pinakiramdaman ang paligid, nang maramdaman kong bum-igat na ang bawat paghinga niya. Senyales na tulog na siya, saka ko lang iminulat ang mga mata ko, sumalubong sa akin ang kanyang likod. Sa loob ng nagdaang mga linggo, ngayon niya lang ito ginawa sa akin. Ngayon lang siya natulog nang nakatalikod sa akin, madalas kasi ay nakayakap siya sa akin at ako ang madalas na nakatalikod sa kanya. Dahan-dahan akong umupo sa kama at pinagmasdan siya ng mabuti, nagtagal ang tingin ko sa kanya bago ako umalis sa kama at nagtungo sa walk-in closet, kumuha ako ng pantulog niyang t-shirt saka bumalik sa kama. Maingat kong tinanggalan siya ng damit, ito pa kasi yung damit niya kaninang tanghali, hindi ko na lang din siya pupunasan pa. Baka masira lang ang tulog niya kapag naramdaman niyang basa siya, papalitan ko na lang siya ng damit. Nang mapalitan ko na siya ng damit ay inilagay ko sa labahan ang madumi niyang damit saka ako bumalik sa kama, humiga na ako sa tabi niya at nilagyan din siya ng kumot. Nakaramdam man ako ng sakit dahil sa pag-iyak niya, bahagya rin naman akong natuwa, bigla ko kasing naisip ang sinabi sa akin ni Mommy noon na kapag umiyak ang isang lalaki nang dahil sa babae, isa lang ang ibig sabihin nito, mahal na mahal niya ang babae at ayaw niyang mawala ito. Ganun ba ang nararamdaman niya para sa akin? Mahal niya pa rin ba ako? Pero hindi pa rin ako dapat umasa hanggat hindi ko naririnig mismo sa kanya ang mga salitang yon. Bukod doon, kailangan kong mag-ingat dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang totoong pakay ng pamilya niya sa amin ng pamilya ko. But he's my Dion, naniniwala akong wala siyang gagawing ikakasakit ko. Napabuga na lang ako ng hangin bago ipinulupot sa katawan niya ang mga braso ko. Isiniksik ko rin ang sarili sa kanya at ibinaon ang mukha sa batok niya. Good night, Dion, sa nangyari ngayon, may plano na ako bukas, at yun ay iparamdam muli kay Dion ang pagmamahal ko. Gusto kong sumugal ulit sa pag-ibig na ito kahit na napupuno ako ng pangamba. Nasa alas 6 pa lang ng umaga ay gising na ako. Naisipan ko kasing paglutuan ng almusal si Dion para makabawi man lang ako sa kanya, kaya pagkatapos kong maligo, dumiretso agad ako ng kusina para masimulan na ang pagluluto.
Ma'am, ano pa po ang kailangan nyo? Wala na po. Okay na po. Pwede mo na po akong iwan dito. Ako na po ang bahala dito. Ganoon po ba? Sige po, alis na po ako. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Walang anuman po, nang maiwan na akong mag-isa rito sa kusina, ipinagpatuloy ko na ang pagluluto ko. Nasa alas 7 na nang matapos ako sa pagluluto, nang may handa ko na ang mga niluto ko sa lamesa, umakyat na ako sa kwarto namin ni Dion para ipaalam dito na kakain na kami. Bubuksan ko pa lang sana ang pinto ng kwarto nang bigla itong magbukas at lumabas doon si Dion na nakabihis ng pangalis at walang emosyon ang mukha. Good morning, nagluto ako ng breakfast natin, kain na tayo. Nawala ang ngiti ko nang umiling siya, sa labas na lang ako kakain, kailangan ko nang umalis. Pero, ikaw na lang ang kumain, aalis na ako, bye, take care. Pagkasabi niya noon ay naglakad na siya pababa ng hagdan hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Bumagsak ang balikat ko sa nangyari, pero niluto ko pa naman yun para sa'yo. Pagpapatuloy ko sa sinasabi kanina kahit alam kong hindi na niya yun maririnig pa dahil wala na siya rito. Bagsak ang balikat kong pumasok ng kwarto namin ni Dion at nahiga na lang sa kama, nawalan na ako ng ganang kumain at ang tanging gusto ko na lang ay magmukmak dito. Galit pa rin siya, malamang ay nagseselos pa rin yun kay Anton, bakit kasi ayaw niya akong bigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Naputol ang pag-iisip ko nang marinig ko ang pagtunog ng cellphone ko. Kaagad kong dinampot yon dahil sa pag-aakalang si Dion, pero hindi pala, ang pangalan ni Daphne ang nasa screen ng cellphone ko. Inayos ko muna ang sarili bago sagutin ang tawag, bakit? Pwede ba tayong mag-usap? Bahagyang nangunot ang noo ko nang mapansin kong napakaseryoso ng boses niya, malayo sa mahinhin at malambing niyang boses. Bakit, at tungkol saan? Tungkol sa napaka-importanteng bagay. Fine, saan ba? Sa Starbucks, ngayon na, I'll wait you there. Nag-grab na lang ako patungo sa Starbucks, sa pagkikitaan naming coffee shop ni Daphne, medyo malapit lang naman yun mula rito, kaya't di na ako nagpahatid pa sa driver nila Dion. Pagkarating ko rito, namataan ko agad siya sa isang bakanteng table na pangdalawahan, kaagad ko na siyang nilapitan at naupo sa kaharap niyang upuan. May gusto ka bang orderin muna? Hindi yun ang ipinunta ko rito. Anong kailangan nating pag-usapan, Daphne? Kita ko ang paglunok niya at ang pag-iwas ng tingin niya sa akin, naguluhan ako dahil doon. Daphne, ano ba talaga ang pag-uusapan natin, tungkol kay Dion? Nagkadikit ang kilay ko, anong tungkol sa kanya? I already told you, I like Dion, no, I love him. Bigla akong napaseryoso dahil sa sinabi niya, Daphne, na pag-usapan. Gusto ko siya. Tumabang ang timpla ng mukha ko, I know. And I'll get him, kung kinakailangang agawin ko siya sa'yo, gagawin ko. Nagtagis ang bagang ko, ganoon na ba siya kadesperada, pinsan niya ako, at aagawin niya sa akin ang taong mapapangasawa ko. Ano bang kalokohan ito, Daphne? Ayaw kong matuloy ang kasal niyo ni Dion, hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Nanggigigil na natawa ako. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko mula sa kanya. Hindi ko akalaing ganito siya, malayong malayo siya sa Daphne na kilala ko, na pinsan ko, at best friend ko pa. At sino ang karapat dapat kay Dion? Ikaw, kaunti na lang, mauubusan na ako ng pasensya, kaunti na lang, makakalimutan kong pinsan ko siya. Oo, ako lang, walang iba, nagsarado ang kamao ko dahil sa tugon niya. Tigilan na natin ito, Dion. Walang mapupuntahan itong walang kwenta nating usapan. Tumayo na ako mula sa pagkakaupo sa harapan niya. Aalis na ako. Gagawin ko ang lahat, huwag lang maituloy ang kasal niyo, sabi niya bago ko pa matuloy ang pamamaalam ko. Daphne, tigilan mo na. Umiling siya at tumayo rin sa upuan niya para magkapantay kami. Lahat-lahat na isinugol ko para kay Dion. Hindi ako makakapayag na mapunta lang yun sa wala. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin para tumigil na siya. Daphne, pwede ba? Ilang ulit ko ba dapat sabihin sa'yo na tama na? Natigilan mo na? Pilit kong ginagawang kalmado ang boses ko. Kahit sa totoo lang ay gusto ko na siyang bulyawan. Ayaw ko lang makagawa ng eksena dito sa Starbucks. Nakipaglaban siya sa akin ng matalim na tingin. Walang balak na magpatalo. Hindi ako titigil. Araceli, huli na.
Hindi ko na kayang magtiis, hindi ko na kayang tumigil. Alam mo kung anong mawawala sa akin kapag hindi natuloy ang kasal namin ni Dion, Daphne, malaking bagay ang nakasalalay rito, hindi lang ito tungkol sa amin ni Dion, tungkol din ito sa pamilya ko. Wala akong paki, nabigla ako sa sinabi niya. Kulang na lang ay bumagsak ang pangako dahil sa gulat. Ang mahalaga sa akin ay ang makuha si Dion. Ganoon ang pag-ibig, Araceli. Gagawin mo ang lahat kahit alam mong mali na. Dito ibinubuhos ang inis ko kay Daphne, baka kasi hindi ko na mapigilan ang sarili ko at sumabog na ang inis ko sa kanya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa iyo, Daphne, pero pag may ginawa kang makakasira sa kung anuman ang meron sa amin ni Dion, pasensyahan tayo, Daphne. Pero hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa'yo, baka makalimutan kong pinsan kita. Kung ganoon, Araceli, ngayon palang magkalimutan na tayo. Saglit akong natigilan sa sinabi niya hanggang sa sarkastis ko na lang akong natawa. Baliw ka na, Daphne. Matapos kong bitiwan ang mga salitang yon, umalis na ako sa coffee shop na yon. Kaagad akong pumara ng taxi, dito sa loob ay napahilot na lang ako ng sentido ko. Sumasakit ang ulo ko kay Daphne. Ibang Daphne ang nakaharap ko kanina, hindi siya ang pinsan ko. Ayaw ko siyang kalabanan, magpinsan kami, magkadugo kami. Pero hindi ko naman pwedeng hayaan na lang nasirain niya kami ni Dion. I need Dion and his family. Siya at ang pamilya niya lang ang makakatulong sa mga problema namin. Kaya nga pumayag ako sa kasal na ito. Bukod doon, balak ko nang ayusin kung anong meron kami ni Dion. Gusto ko nang magbalik kami sa dati kahit na may takot pa rin sa puso ko na baka ginagamit lang ako ni Dion para makaganti sa ama ko. Subukan niya lang may gawing kalokohan sa amin ni Dion, talagang magkakalimutan kaming dalawa. Hindi niya maaagaw sa akin ang Dion ko, hindi ko hahayaang mangyari yon. Nang makarating na sa mansion ng mga Villarama ang taxi, bumaba na ako, nagmamadali akong pumasok sa loob. Gusto ko nang makapagpahinga. Talagang sumakit ang ulo ko sa naging pag-uusap namin kanina ni Daphne. Pagdating ko ng salas ay naabutan ko si Dion, bahagya akong nagulat nang makita ko siya rito, ang alam ko kasi ay umalis siya. Where have you been? Diyan lang, wala ako sa mood na magpaliwanag sa kanya. Wala rin naman kasi akong balak na sabihin sa kanya ang napag-usapan namin ni Daphne. Saang diyan lang, basta diyan lang sa tabi-tabi, sambit ko at umakyat na sa hagdanan. Pero nakakailang baitang pa lang ako nang muli siyang magsalita. Nakipagkita ka sa kanya? Oo, tugon ko na lang nang matapos na itong usapan namin, ayaw kong sa kanya ko mabuhos ang init ng ulo ko kay Daphne. Nagpatuloy na ako sa pag-akyat sa pangalawang palapag at dumiretso sa kwarto at nahiga sa kama. Hindi pa man nagtatagal mula nang mahiga ako rito ay naupo ako sa ibabaw ng kama nang maramdaman ko na naman ang inis ko kay Daphne. Dahil sa inis ko, pinagsusuntok ko ang nahawakan kong unan, lahat ng inis ko ay RDTO ko ibinuhos. Pero napatigil ako sa ginagawang pagwawala nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Napatitig ako kay Dion at pinanood ang bawat galaw nito na diretso lang ang lakad patungo sa walk-in closet. Umayos ako ng upo sa ibabaw ng kama at hinintay siyang lumabas mula roon. Nangunot ang noo ko nang paglabas niya sa walk-in closet ay nakita kong nakapangalis na naman ito. Aalis ka na naman, parang may kung anong kumirat sa puso ko nang tingnan niya ako nang walang kabuhay-buhay. Wala na yung dating kinang sa mga mata niya tuwing tinitingnan niya ako. It's none of your business. Napababa ako ng kama dahil sa sinabi niya. Hinarap ko siya. What is your problem? Nothing, pero hindi ako naniniwalang wala. Nararamdaman kong meron. Saan ka ba talaga pupunta? Care to tell me? Para din naman ako mag-alala sa iyo at para din hindi na ako maghintay pa sa iyo hanggang gabi. Tinalikuran na niya ako, basta dyan lang sa tabi-tabi. Binalikan ko ang mga pinag-usapan namin kanina. Inaalala ko kung may nasabi ba akong mali para magalit siya sa akin. Halata naman kasi sa inakto niya na galit siya sa akin. Nakipagkita ka sa kanya. Kung ano ang sinabi ko sa kanya kanina ay ganoon din ang sinabi niya sa akin ngayon. Ngayon ay alam ko na kung bakit siya ganoon. Malamang ay si Anton ang iniisip niyang kinita ko. Malamang ay nagselos na naman yun kay Anton. Siguradong iba na naman ang iniisip niya. Inis akong napahilamos ng pagmumukha ko gamit ang palad ko. Bakit kasi inuna ko ang init ng ulo ko kanina kaysa magpaliwanag sa kanya ng maayos?